of Romania small scale. Desyon. Drama klase. Drama klase bandan mag-aaral ka. Pinatulan ng korte na guilty. Ang ng kasong money laundering si Janet Lee Napoles kaugnay po ng tinaguriang Fort Arrow scam. Sa desisyon ng Pasig City Regional Trial Court Branch 158 noong October 1, inatulan si Napoles ng 7 hanggang 14 na noong pagkakabilanggo sa bawat count ng money laundering. Katumbas po ito ng 154 na taong pagkakakulong. Malalabas ng pulo. Sa isang pahayag, sinabi mo din ng Anti-Money Laundering Council na inatasan din po ng korte itong si Napoles na magbayad po na mahigit sa 74 na milyong pisong multa. Maaaring pang iapila ni Napoles ang desisyon. Si Napoles po ay nakakulong ngayon sa Correctional Institution for Women. Diyan naman sa Mandaluyong. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha naman ang panig nitong si Napoles. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kapila ni Senator Jingo Estrada para matismis ang mga kasong graft laban sa kanya. Kaugnay ito ng halos 200 million pesos na kickback o mula sa Priority Development Assistance Fund o PIDA na idinaan sa mga non-government organization o NGO ni Janet Lee Napoles. Patay sa 22 pahinang solusyon ng Special 5th Division, walang nakitang sapat na dahilan sa pinahal na pagkuhin ang naunang desisyon ay kasulang demurrer to evidence ni Estrada. Sinabi pa ng Sandigan Bayan na kahit na-dismiss na ang plunder case laban sa senador ay hindi automatic mapapasulang graft cases laban sa kanya. Ipinakita ko ng prosecution na may prima facie case laban kay Estrada para makakuha ng verdict of guilt sa puntong ito ng pagdilitis. Gilid ng korte, paulit-ulit na pinili kay Estrada ang implementing agencies para makakuha ng kanyang pinap noon. Direkta rin naman ang pag-endorse ng senador sa mga NGO ni Napoles bilang tagapagpatupad sa mga hindi naman ikinasang proyekto. Mismong endorsement letters na Estrada ang nagtatawid sa kanya sa krimen. Mabibigyan pa ng pagkakataon sa Estrada na magpresenta ng sariling ebidensya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng senador. Ipinadidispar at pinatatanggalan ng lisensya bilang abogado sila Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Defense Secretary Gilberto Chodoro at dalawang iba pa. Kaugnay ng pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya po ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte ang naturang disbarment complaint ay sa abogado ng alkalde na si Attorney Israelito Tarion. Kasama rin na ipinadidispar sina Justice Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Anthony Fadulio. Ilatagumalo ng mga respondent ng Code of Professional Responsibility and Accountability kailan ang ating saligang batas. Sa lutaman ni Remulla, inaasahan niya ito dahil hindi ito ang unang beses na sinampahan siya na reklamo nitong si Torion. Bago po nito, may mga isinampa na rin reklamo sa Ombudsman si Torion laban kay Remulla, kauntay pa rin ang pag-aresto sa dating Pangulo. Ay ang tinatawag na forum shopping na po ang ginagawang pagsasampa sa kanya ng mga reklamo. Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na layong ibalik sa 35% mula sa kasalukuyang 15% ang ipinapataw na taripa sa imported na bigas. Walang tumutol sa resolution number 29 na iniakda nila Senate Majority Leader Rodrigo Duterte at Senator Francis Kiko Pangilinan. Nakasat sa resolusyon na kailangan ang ibalik sa dati ang antas ng taripa para mapatas muli ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP na ginagamit na pantulong sa local rice production at sa higit sa 3 milyong lokal na magsasaka.
Sa plenary speech, sinabi rin kanina na kailangan ng itaas muli ang taripa. Lalo't magtatapos na ang utos ng Pangulo ng 60 araw na rice import ban at babahang muli ang imported rice na magiging kompetisyon ng lokal na bigas. Masyado na rin anyang malaki ang kita ng mga rice importer dahil buwabata ng 40% o $376 per metric ton. Ang presyo ng bigas sa pangkaibigang merkado mula sa $700 noong nakaraang taon. Asahan ang ganito Yes. sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng magpatupad ang patiting na bawas presyo sa gasolina habang nakapa naman ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Patay sa Lagi sam na? ng kalakaran sa pagkaibigang merkado. Gasoline po or less rollback ng 5% sa Saudi. Sa diesel naman po, more or less, 50 centavos per liter. At sa kerosene naman po, increase ng 25 centavos per liter. Inikuya ni Rodela Romero, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy. Yeah. Super Balita What? Yeah. Two. Ang bisig. 73 ang official tempo ng puso at Yeah. mga nasugatan ng pas 200. May problema tayo parang gano'n kasi Like and subscribe quick response. to my channel. Tapos na yung ating search. Comment your name. Nandun na tayo sa second phase. Second place na My name is Kaya lang medyo unstable pa yung program ng mga actors. so yan. Pero kailangan mag-umpisa. Country Builder. Pagkakita mo yung mga nandun sa... See you soon. Bye bye.